tayo sa mga kasi siyempre, matapos po natin talakayin yung mga topic natin 'no, siyempre na tinitignan din naman natin yung atake ng mga, ah, loyalist vloggers, yung mga tagapagtanggol po 'no. Ang tindi ng eto po ang napupunan natin kala Mike Abe at saka sa lahat po ng mga vlogger ngayon 'no. 'Pag nakinig po kayo sa kanila, parang ang problema po ng Pilipinas yung mga Duterte 'no. Kung papaano po nila nailulusot 'yan sa kanilang mga supporter na palabasin na ang problema natin ay ang mag-amang Duterte o mag-aamang Duterte, hindi ko po alam. Siguro siguro gano'n talaga 'no, madaling mapaniwala 'tong mga 'to. Alam po ninyo, baka hindi niyo pa po alam, ang pangulo po ng Pilipinas, si President BBM 'no. Gusto niyong pukusan yung West Philippine Sea na parang 'yan yung, pinapakita niyong achievement. May achievement po ba diyan si BBM? Eto lang ang puna ko 'no, kami po nung sumuporta po kami kay, Pangulong Duterte, mula po nung bumilib kami nung mga sinasabi niya nung kampanya 'no. Pero mas bumilib po kami dahil yung sinasabi niya nung kampanya na ginawa niya, si Pangulong Duterte po 'tong sinasabi ko, yung sinabi niya nung kampanya ginawa niya 'no, at sobra-sobra pa sa ekspektasyon namin. Yun po, 'no. Eto pong, administrasyon na 'to, bagamat na ay, palibhasa napakaraming tagapagtanggol na mga vloggers, eh, bahala na mga vloggers magtanggol. Isa lang po ang, hinahanap namin, eh, wala grabe, wala ba kayong maipagmalaki talaga? Hindi po pamimiloso po na naman kayo. Sabihin niyo po kung ano yung puwede niyong ipagmalaki na nagagawa so far. Hindi po yung pinoproblema ninyo yung mag-aamang Duterte. Dahil wala pong Pilipino na maniniwala sa inyo na ang problema ng Pilipinas ngayon ay mag-aamang Duterte. Natapos po si Pangulong Duterte, pinakamataas, ang rating sa lahat ng presidente, 'no? Kung wala po kayong maipakita, maipagmalaki na proyekto ng inyong pangulo, bakit po ang pinupuntirya ninyo ay yung nagdaang pangulo at ang anak niyang Vice President na si Sara Duterte? Okey, iisa-isahin po natin, aalamin po natin kung ano talaga yung sinasabi nila 'no. Pasensya na kayo medyo wala tayong boses. Una po yung, paulit-ulit 'no, eto lang naman sinabi nila, eh. Hindi niyo po ba napuna? Tanungin ko po kayo lahat, Hindi niyo po ba napuna wala na po nagsasalita tungkol sa confidential fund 'no, naiwan na po sila 'no, sa atake sa confidential fund 'no. Napunan niyo po ba? Kasi naglabas po yung COA na report, wala pong anomalya sa confidential fund. Kaisa-isa na binibintang nila kay VP Sara. Baka nakaligtaan po ninyo, wala na po silang maibabatikos sa confidential fund dahil mga bugok, eh. Tinanggalan nila ng confidential fund, 'di ano pa ibabanat niyo, wala ng confidential fund. Dapat alagaan nila 'yun 'no, hanggang huli. Eh, mahihina utak, pinatanggal kaagad. Hindi nila puwedeng tira-tirahin yung pinatanggal na nila. Ikalawa, naglabas na po yung COA, wala pong anomalya sa confidential fund. Eto po ang binabanat nila ngayon. May problema tayo
diyaan sa West Philippine Sea. Sino po problema natin? China. Tinitira yung ating mga barko, hindi po natin 'yan. Tatanungin niyo po ba ako kung ako po ay, sang-ayon sa ginagawa ng China? Hindi po, 'no, pangit yung ginagawa ng China. Pero ano pong koneksyon ng mga Duterte diyan, 'no? Bakit niyo dinidiin yung mga Duterte diyan sa problema niyo sa China? Sino po ba ang pangulo ng Pilipinas? Sino po ba yung architect ng West Philippine Sea, lahat po ng mga foreign relations natin, yung pangulo ng Pilipinas. 'Pag tayo nagkaproblema diyan sa West Philippine Sea ngayon, 2024, ang sisisihin niyo yung presidente from 2016 to 2022. Anong logic, 'di po ba? Ano ang logic na kung hindi niyo kayang lutasin yung problema sa West Philippine Sea, isisisi niyo sa dating sa dating sa dating pangulo. Hindi ko po alam kung ano po yung logic. Ano po bang mali na naman tayo? Logic 'yan, eh. Okay. Ano po ang bakit ba ang daming bakit po ba ang daming nag-aano, teka lang po, nahihiwagaan po ako. Bakit po marami nagha-hide? Ano po bang nangyayari? Bakit niyo po hina-hide yung mga masasama po bang mga sinabi? Tignan nga po natin kasi alam niyo po, may kalayaan po rito, puwera na lang kung binabastos po ako, 'no? Kasi kung lahat tatanggalin natin, wala na matitira rito na nagsasalita. Ano po ba yung mga sinabi ng mga 'yan? Titignan ko lang, Okey. May mga hina-hide, eh. May mga naha-hide po na hindi ko maintindihan. Ano po ba yung sinabi ng mga hinide ninyo? Grabe po ba, minura po ba ako, binastos? Eto katulad nito si Ching, Dom G. Sputnik. Ano ba yung sinabi ni Ching? Grabe ba talaga? Kasi baka naman kaya natin sagutin mamaya, 'di po ba? Okey, balik po tayo. Ba O 'pag mga nagmura lang 'yan, puwede niyo talagang tanggalin. Okey, balikan po natin, 'no. Ano po yung, hinahanap nila? Bakit po sila galit na galit sa mga Duterte? Bakit po ang eto po kasi ang point, eh, nung panahon po ni Duterte, ipinagmamalaki po ganito po nangyari nung panahon ni Duterte, tayong mga kaming mga vlogger, ipinagmamalaki po namin yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte, 'di ba? War on drugs, pinagmamalaki po namin yun, dine-defend namin yun, 'di ba? Inaatake yan ng mga dilawan, kakamping, dinedepend po namin. Kami pong mga Duterte supporters, dinedepensahan yung war on drugs. Dinedepensahan po namin yung build. Yung pagtatayo po ng malalaking istruktura kasi binabanatan din nila, makakain ba yan? Ganyan po yung mga banat nila, eh. Makakain ba yung mga tulay na yan? Dinepensahan po namin yung paglilinis ng ah, dolomite. Si dating basuran, sabi nila, si pa so ibig sabihin ang pagdepensa po namin sa pangulo noon nung kami po yung nasa poder, si Pangulong Duterte po yung nasa poder, sinisiraan po yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, 'no? Sana nakikinig po kayo, 'no? Kahit po kayong mga loyalista, sana makinig po kayo, 'no? Ito po ang trabaho namin, ipagtanggol si Pangulong Duterte. Sinisiraan yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, pinagtatanggol namin yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Sinisiraan yung war on drugs, pinagtatanggol namin yung war on drugs. Sinisiraan yung build, pinagtatanggol namin yung build. Sinisiraan yung mga paglilinis sa Manila Bay, paglilinis sa Boracay, pinagtatanggol namin yung mga paglilinis sa Boracay, paglilinis sa Manila Bay. Ibig sabihin, meron po kaming pinagtatanggol na proyektong ginagawa.
Kayo po, ano po pinagtatanggol ninyo? Kayo na po ang nasa posisyon. Bakit po nung nasa posisyon po ang mga Duterte, inaatake yung mga Duterte, pinipersonal sila, mga mamamatay tao yan si Digong, nananapak yan si Sara Duterte, kasi sila nasa posisyon. Pinagtatanggol naman namin yung mga Duterte dahil sinisiraan, eh. Eh, kayo po, kayo na nasa posisyon, kayo pa umaatake sa wala sa posisyon. Hindi ko makuha, eh. Ano yung problema po ba ng Pilipinas ngayon, mga Duterte? Ibig po bang sabihin, halimbawa po, yung mga Duterte naroon na lang sa Davao o nag-abroad o nawala na sila, napunta ng Siberia halimbawa, nawala sa Pilipinas. Ibig niyo pong sabihin, bumaba na yung presyo ng bigas? Bababa po yung presyo ng bigas 'pag nawala po yung mag-aamang Duterte? Ibig niyo po bang sabihin 'pag nawala po yung mag-aamang Duterte, hindi na po tayo peperwisyuhin ng China sa West Philippine Sea? Ibig niyo sabihin 'pag nawala na yung mga mag-amang Duterte, nalutas niyo na yung problema ng ang dami po nagraraling mga jeepney driver, eh, dahil kabuhayan nila, eh. Ang laki po. Eto po, mula po nung kay Pinoy, wala na po ako nakitang malaking rally kay Duterte. Ngayon na lang po uli. Sabay-sabay na po yung problema ninyo, eh. Ang focus niyo atakihin si Duterte. Ang dami niyo pong problema. Sa totoo lang po, kino-compare ko po, kung papaano po kami naging tagapagtanggol ni Pangulong Duterte noon. May proyekto, sinisiraan yung proyekto, pinagtatanggol namin yung proyekto. Kayo po, anong pinagtatanggol niyo? Inaatake niyo yung mga Duterte. Problema ba yung Duterte sa Pilipinas? 'Pag nawala ba sila, lutas na ang problema?